Pag-usapan naman natin ngayon ang mistulang power struggle dyan sa Senado kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center si Attorney Dino De Leon. Magandang gabi, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at saka mga tagapakinig. Okay, kanina narinig niyo po si former Senator Dick Gordon, inaasahan ko ngayon kung ano naman ang sasabihin mo. Pero kanina, nag-post ka na sa iyong social media, tinawag mong disgrace si Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit niyo po nasabi ito? Well, unang-una, 'di ba, halatang-halata na kapit to sa kapangyarihan 'to si Alan Peter. Matandaan natin na hindi lang 'to unang beses ang ginawa niya. Dati nung nagkaroon sila ng struggle doon sa speakership niya with Velasco, ang ginawa niya, kinuha niya pa yung seal ng House of Representatives, no? Ngayon naman dito dahil merong power struggle dyan sa Senado, ang ginagawa niya ay na-hijack niya yung buong Senado. Kasi hodan na at wala na siyang pakialam doon sa pagtatrabaho, wala na siyang pakialam doon sa welfare ng mga mamamayang Pilipino pagdating sa mga kinakailangan na mga batas, no, na maipasa, yung mga measures na kailangang maipasa niyang Senado, at saka yung mga appointment, confirmation na kailangan gawin. In other words, yung mga trabaho para sa mga mamayang Pilipino, wag na, wala na. Ang importante ay manatili siya sa kapangyarihan, which is a disgrace, no? So talagang tong si Alan Peter, ang tinitingnan niya lang ay yung sarili niya, kasama yung mayorya na sumusuporta sa kanya, at wala na silang pakialam doon sa welfare ng mga mamayang Pilipino. Kaya ang sinasabi nila na nakakatawa is, nag-walkout rin naman daw yung minority. Una, ang layo naman ng pinag-walkoutan ng minority, di ba? Technical rule yon. Kumpara doon sa kanilang hindi pagpasok na hindi mo alam kung anong dahilan. Yun yung una, hindi yun independent. Pangalawa, wag nila ikukumpara yung sarili nila sa minority. Bakit? Majority sila eh. Ibig sabihin, kung majority sila ang may control ng floor, sila ang may task na mag-make sure na yung mga priority measures nila bilang silang majority ay maipapasa. Ngayon, bakit di sila pumapasok para maipasa yung priority measures nila? Yung minority can walk out all they want. They're the minority. Ang trabaho ng majority is to hold sessions. Ang trabaho ng majority is para ipasa ang kanilang priority bills, no? So kung merong may trabaho dito in particular na ma-maintain ang session ng Senado, sila yon. Hindi ng minority. They are not apples to apples. Magkaiba sila ng role. Ang majority na nagkokontrol ng Senado, ibig sabihin sila dapat ang nagpapaandar ng Senado. Pag hindi umandar ang Senado, most likely kasalanan ng majority. It's all a reflection of poor leadership. Oo. Kung ikaw ay Senate President na hindi makapag-maintain ng quorum, may malaki ang problema mo. Ayun nga, at ngayong 11-11 na ang bilang. Majority pa rin ba si Alan Peter or si Senator Alan Peter? Kaya nga ayaw magpatawag no? Kasi natatakot yata sila na biglang baka nababalitaan rin naman nila kasi hindi naman yan mga living under a rock, di ba? Alam siguro nila na meron ng gusto mga bumaliktad dahil naman kung matagal ka ng senador at talagang kahit papano gusto mo namang protektahan yung institusyon ng Senado, you really cannot accept the kind of Alan Peter Cayetano na kunyari pinoprotektahan yung institusyon ng Senado, pero lahat ito palusot lamang. Pinoprotektahan niya yung kanyang leadership, no? So sa akin palagay, mukhang hindi na siya majority kaya ayaw niya magpa-call ng session kasi matatanggal na siya bilang Senate President. At may mga nagsasabi na dapat mag-resign na siya. Ano po ang masasabi niyo dito? Dapat sa lalong madaling panahon kasi sabi ko nga lagi niya, no, it's all a reflection of leadership. Kung hindi ka man lang makapag-hold ng session, which is the bare minimum, bare minimum, bulwagan dapat yan na pinag-uusapan ang mga polisiya para sa sambayan ng Pilipino, at hindi ka man lang makapag-hold ng quorum, makapag-session, mukhang wala kang silbi bilang bilang Senate President. No, tandaan natin there are instances in our life na kahit gaano tayo kagaling, kung tayo ang divisive, kung tayo ay hindi makakuha ng suporta, baka pag-isipan natin at mag-reflect tayo. Baka tayo ang problema at mas maganda siguro na ibigay na lamang yan sa iba, no? Pero ang ina-assume kasi natin, may hiya si Alan Peter Cayetano, no? So kung magre-resign ba siya, kahit na manawagan tayo lahat dito, no, magre-resign yan only if it benefits him at only kung meron na silang plano sa mayorya. Pero hindi yan magre-resign as if nagsasacrifice siya, no? Never yung mangyayari kay Alan Peter Cayetano kasi kung nagko-quote ka naman ng Biblia at dinadamay mo ang Diyos sa mga kabalustugan at kahibangan mo, malamang, no, wala ka
ng konsensya, no? So he will not resign, and if he does so, it's also because of his selfish interest and nothing. At sa gulo ng majority at minority ngayon, kakayanin ba ng bagong Senate leadership maging patas at independent sa impeachment trial ni VP Sara? Actually, Aninya, gusto ko nga i-correct no? I don't think gulo to ng majority at minority Gulo lamang ito ni Alan Peter at ng majority. Yung minority pumapasok Yung minority wanted to discuss yung provisions first pero pinipilit niya mag-divide the house na 'Di ba? Gusto magtrabaho ng minority. So ito ay hindi gulo ng minority at majority. Gulo ito ng majority, gulo ito ng leadership ni Alan Peter Cayetano. At kung magkakaroon ng bagong Senate President, sa aking palagay, pwede magkaroon ng chance no na maging patas para sa impeachment. Pero for so long as Alan Peter is there, kita naman natin, 'di ba, yung araw na kinuha niya yung kapangyarihan ay yung araw ay nagbobotohan ng Kamara. The purpose of this is really to actually block the impeachment or to at least make sure that he is the presiding officer para masuppress yung mga ebidensya. Hindi dapat tayo pumayag. Sa tingin niyo po ba ay hahantong talaga sa hatol ang trial na ito o madadaan lang sa legal technicality at delay na naman ng kampo ni VP Sara? Nananalangin tayo no kasi lagi ko sinasabi Ninya no na we have to make our institutions work no. So ibig sabihin yung institution natin kahit na ganyan yan no kailangan we have to go through it. Kaya nga si Laila de Lima kahit na hindi siya nag-expect nung una ng patas na trial kasi nga political persecution, she underwent the process and she fought through the process. Tayo rin siguro no kahit na ganyan yung Senado, kailangan manalangin tayo at umasa tayo na kaya nila maging patas at ipaglaban natin na maging patas maging patas sila. Kung hindi, we have to go to the streets and we have to fight to make our institutions work. Okay, and lastly po, bakit malaking legal at political statement na sa regular jail dinala si Senator Jinggoy sa halip raw na sa Senate custody o sa VIP Custodial Center? Well, malaking statement yan, no? Pero nakakapunta ko lang doon sa Payatas 3 weeks ago. Alam mo, okay okay yung jail cell na yan kumpara doon sa mga regular jail na makikita mo doon sa mga presinto. Maayos naman yung kondisyon nila doon, no? Hindi sila overly cramped, no? At maluwang naman doon, no? Having said that, at least hindi sila sa VIP Custodial Center. Sana ganyan, di ba, na makikita natin unless may life threat sa kanya, may threat sa kanya, para nangyari kay Laila de Lima noon na talagang kalaban siya ng administrasyon, 'di ba? Dapat talaga sa regular cell 'yan. So, at least makikita natin na medyo patas. Pero I would suppose no na meron pa ring special accommodation 'yan dahil siya naman ay senador ng Republika. Pero at least nandun siya sa regular na kulungan. Alright, maraming salamat, Attorney Dino De Leon.